Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo ay nakatutok sa programang Tsapa, ang programang maghahatid sa inyo ng mga serbisyo, advokasya at mga impormasyong pangkapayapaan mula sa inyong kapulisan. Ako po ang inyong lingkod, Police Staff Sergeant Melody Empereda, ang Assistant Police Community Affairs and Development, PNCO ng Buwak Municipal Police Station. Napapanood po tayo ngayon live sa Facebook page ng Marinduque News at Lucky 7 Channel 3. Ganon din sa ating official Facebook page na Buwak Municipal Police Station. Kaya naman po sa mga nais bumati o may katanungan kaugnay sa ating mga pag-uusapan ngayong araw, ay maaari pong mag-comment sa ating comment box at akin pong babasahin yan mamaya. At syempre, bago po tayo magsimula, nais po nating batiin ang buong kapulisan ng lalawigan ng Marinduque sa pamumuno ng ating butihing Provincial Director, Police Colonel Wilson A. Santos VI, ang sangguniang bayan members ng BUAC sa pamumuno ng ating Municipal Mayor, Honorable Army de la Cruz Carrion, sa ating mga barangay officials mula sa 61 barangay ng bayan ng BUAC, ganun din sa ating mga traffic enforcers, mga kapulisan at non-uniform personnel ng BUAC MPS sa pamumuno ng ating bagong officer in charge, Police Captain Rocky M. Marcene, sa aming Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Marson C. Lontoc, sir, and Police Lieutenant Chalice D. Magnai. Magandang araw, sir, ma'am. At sa lahat po ng ating mga kababayan na nasa kanilang mga trabaho at tahanan ngayon, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po ay muli nating tatalakayin ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa peace and order updates at mga accomplishment ng BUAC MPS para sa bayan ng BUAC. At napakaswerte po natin na ating makakasama ang isa sa napakasipag at batikang investigador ng BUAC MPS na walang iba kundi si Police Chief Master Sergeant Rodney C. Pamunag. Sir, baka meron po kayong nais batiin before po tayo mag-start. Go ahead po. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kababayan sa Marinduque, lalo na sa bayan ng Buwak. Batiin ko lang rin po ang ating officer in charge, Police Captain Rocky Marcene, ganun din po ang ating Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Chalice D. Magnaye, at sa lahat po ng mubo ng kwerpo ng kapulisan ng Buwak. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, magandang umaga po. So, bago po tayo para po sa ating kalaman, yung ating pong kaharap ngayon ay bagong-bago pong dito sa atin, bagong guest natin. So, welcome po, Sir Pamunag, sa yung pag-guest dito sa ating programang Tsapa. Ayan. Okay, simulan na po natin yung ating tatalakayin ngayong araw na ito, kung saan ating pag-uusapan yung mga palagi naming inihahatid na impormasyon sa inyo, yung ating comparative crime statistic ngayong buwan ng Agosto at Setyembre. Sir, maaari mo bang mabanggit ano ba yung mga situation updates natin pagdating sa peace and order ng bayan ng Buwak? Opo, kaugnay po sa ating peace and order, update sa mga recorded cases natin sa buwan ng Agosto at Setyembre. Para po sa buwan ng Agosto ay nakapagtala po ang Buwak Municipal Police Station ng 4 na kaso. Yan po yung may isa po tayong crime against person, yung theft. Tapos mayroon din po tayong non-index crime. May isa po tayong malicious mischief. Mayroon po tayong reckless imprudence resulting in damage to property. Tsaka crime against violence against women and their children act po, or tinatawag nating Republic Act 9262. Samantala po naman sa buwan ng Setyembre ay nakapagtala naman po ng 7 kaso ang atin pong police station. Ito po yung mga magagaan lang na kaso lang po naman, maliban po dito sa isa. Sa 7 po na yon, meron po tayong isang slander or oral defamation, reckless imprudence po na resulted in physical injuries, tsaka another reckless imprudence resulting in damage to property, tsaka child abuse law, yung violation of our Republic Act 7610. Meron din po tayo ng violation of Republic Act 8048, yung Coconut Prevention Act of 1995. At ito pong pinakahuli ay paglabag sa Republic Act 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2002. Bagamat medyo mataas po ang naitala nating kaso sa buwan ng Setyembre, ito naman po ay lahat po ay nakapiled at nagawa na po ng mga police intervention ng ating mga kapulisan para mabawasan at hindi na po maulit yung mga ganitong uri ng kaso o mga illegal na activities sa ating bayan. Pero sa kabuuan po ay nananatili pa ding mapayapa ang bayan ng Buwak sa kabila ng mga naitalang kaso. Ang ilan naman po dito ay mga solved cases naman po at lahat po talaga solved cases. At ang iba, mga operational accomplishment po ito ng Buwak, ang mga police-initiated operations po ito. Tulad ng sa Coconut Act, saka yung sa violation ng Republic Act 9165. Yun po yung mga police-initiated operation, crimes, violations natin. Ayan, thank you sir. At tama nga po kayo dyan sir, kahit na tayo ay nasa pandemic ngayon ay patuloy po yung ating ginagawang mga interventions. Lalo na po ang pagbibisita at pagbibigay ng mga impormasyon sa ating mga kababayan upang maiwasan po yung mga ganitong mga krimen or illegal activities. Of course, continuous pa din po yung pagbabantay natin sa ating bayan sa pamamagitan ng pagpapatrolya at pag-establish ng police presence sa ating bayan. Kaya naman po karamihan sa ating mga kababayan ay patuloy pa rin po na nakikipag-ugnayan at nagbibigay ng impormasyon upang masawata ang mga gumagawa ng illegal na gawain, at yan po ay isa din sa mga nabanggit ni Sir Pamunag na meron po tayo mga PNP operational accomplishments. And regarding po dito sir, maaari nyo po bang ipakita or mabanggit sa ating mga kababayan ano-ano naman po yung mga naging operational accomplishment natin sa nagdaang buwan ng Agosto at Setyembre? Tama po kayo dyan, Sergeant Pereda. Marami. Ang atin pong kapulisan ay halos hindi nagpapahinga sa paghahanap ng mga lumalabag sa batas sa ating bayan. At ito po mga tinatawag natin ng mga police operational accomplishments. Ang iba po dito, meron po tayong campaign accomplishment sa campaign against wanted person, kung saan ay nakapagtala po tayo ng 2 arrested wanted person. Yung isa po dyan ay base sa nilabas na warrant of arrest ng ating ng presiding judge ng Municipal Trial Court ng Buwak laban po sa paglabag sa violation ng Animal Welfare Act of 1998. Ito po yung Republic Act 8485 na inamindahan naman ng Republic Act 10631 na may recommended bail na 12,000 piso. Ang isa po nahuli natin na wanted person sa Legazpi, actually ang case nito sa Legazpi City pa, kung saan itong taong ito ay kumukuha ng National Police Clearance sa ating himpilan. At habang kumukuha po siya ng National Police Clearance, napag-alaman po natin na mayroon po siyang standing warrant para Legazpi City Court. At sa pakikipag-ugnayan po natin sa Kamalig Municipal Police Station sa Albay, ay na-verify na po natin, napatunayan na natin itong taong ito ay may standing warrant of arrest galing sa Regional Trial Court, Branch 6 ng Legazpi City sa kasong frustrated homicide. Kung kaya hindi na po nag-aksaya ng pagkakataon ng inyong mga lingkod sa bayan ng Buwak, mga kapulisan natin, at tuluyan na nga po inaresto itong nasabing tao. Isa din pong operational accomplishment ng ating himpilan, ang ginawa natin kaugnay sa kampanya laban sa illegal logging, kung saan aresto po tayo ng 3 personalidad sa pagputol ng puno na walang kaungkulang permiso o permit galing sa puno ng niyog po ito, galing sa Philippine Coconut Authority. Ito pong pinakahuli nating accomplishment, ipinagmamalaki ng bayan ng Buwak, naka-accomplish po tayo isang violation against illegal drugs. Tulad na po na nabanggit nyo kanina, ay violation ng illegal drugs. Ito po ay dito lang po sa may bayan. At nakahuli po tayo ng marijuana po doon. At nakasampa na rin po yung kaso laban sa nahulihan sa suspect. Sa kabuuan, ay nakapagtala po tayo ng 4 na police PNP operations na nagresulta lahat sa pagka-aresto sa 6 na tao na naharap ngayon sa mga kasong isinampa laban sa kanila.
Ayan, thank you sir. At ayan, narinig naman po natin ang mga nabanggit na PNP operational accomplishment ng Buwak MPS sa buwan po ng Agosto at Setyembre. At syempre, gusto po nating i-congratulate ang ating makasama sa pamumuno po ng ating Officer in Charge, Police Captain Rocky Emersene. Gayon din po yung mga kasama po nila sa sasagawa po ng bypass operation, ang mga taga-PIDEO, sa tinanggap po nila na award kahapon lamang sa Marinduque Police Provincial Office. Congratulations po sa inyong lahat at patuloy lang po nating gawin ang ating mga trabaho at pagsiservisyo para naman maiwasan din po na mabiktima po, lalo-lalo po yung ating mga kabataan dito po sa illegal na droga. At syempre, binabati rin po natin yung ating mga taga-investigation unit. Congratulations din po sa inyo, Hepe, dahil sa inyong nagawang pag-aresto dito sa mga wanted person, lalo-lalo na po itong kumukuha lang ng National Police Clearance. Napakaganda po na itong ating bagong system dahil na-verify agad natin, na-identify natin kung yung ating client ay merong standing warrant of arrest kahit na sa ibang lugar pa po yan. At Opo. syempre, babatiin po natin yung ating mga crime registrar, Kuya Pams, baka magtampo. Ayan nyo sa atin pong mga kababayan, lalo na sa mga concerned citizen natin na patuloy na sumusuporta sa ating mga kapulisan at nagbibigay ng mga impormasyon, ay wag po sana kayong manawa na magmatyag sa inyong mga barangay o mag-report sa amin ng mga impormasyon kaugnay sa mga illegal na gawain. At kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga barangay officials, sa lalong-lalo na po sa local government unit ng Buwak, sa pamumuno ng ating minamahal na punong bayan, kagalang-galang Mayor Army de la Cruz Carayun, at sa patuloy na pagbibigay ng suporta upang maisakatuparan natin ang mga programa at mga advokasya ng Buwak Municipal Police Station na pinamumunuan naman ng ating napakasipag na Officer in Charge, Police Captain Rocky Emersene, at andyan ang kanya masipag din, very supportive, Police Lieutenant Chalis Di Magnaye, ang masipag na deputy sa aming MESPO. Batiin na natin lahat, baka magkatampuhan pa nga. Ang aking mga kasamahan sa investigation unit ng Buwak at sa mga patrollers natin na napaka-supportive, sa ating mga non-uniform personnel, na Miss Lori, Mr. Nebrea, kay Ma'am Rachel, ganun din sa ating JO dyan na napaka-supportive. Siyempre, batiin ko rin yung asawa ko, si Jingjing. Go ahead, sir. Magandang umaga po sa aking asawa na si Jingjing. Nanonood habang naglalaba. Asahan po ninyo na lubos pa po ang naming paigtingin ng aming pagsiservisyo ng tapat sa ating bayan. Muli po, ang inyo pong lingkod, Police Chief Master Sergeant Rodney Chavez Pamunag ng Buwak Municipal Police Station. Nagpapasalamat po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ayan, thank you so much, sir. At muli po ang aming chief ng investigation section, Police Chief Master Sergeant Rodney C. Pamunag. Susunod, atin pong makakasama muli ang ating mga police trainee upang talakayin ang kanilang mga gawain during their field training program sa bayan ng Buwak sa pagbabalik po yan ng programang Chapa matapos ang ilang patalastas. Kabataan kontra Droga at Terorismo o KKDAT ay programang itinataguyod ng pambansang pulisya sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maprotektahan at mapangalagaan ang ating mga kabataan laban sa banta ng iligal na droga at terorismo. KKDAT, kabalikat, ay mga individual at organisasyong pangkabataan na may hangaring mapangalagaan ang kanilang kapakanan at kaligtasan tungo sa kanilang magandang kinabukasan. KKDAT, malasakit sa kabataan, katatagan ng magandang kinabukasan.
ang magkaroon ng matatag na pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, mas matibay na paglaban sa kriminalidad, mas mabilis na pagtugon sa kinakailangang police assistance, at mas malapit na dudulugan para sa mga reklamo ng mga manggagawa at maging ng mga mamumuhunan. Ito ang layunin ng Joint Industrial Peace Concerns Office o JIPCO na sama-samang binuo ng Philippine National Police at ng Philippine Economic Zones Authority o PEZA. Sa Industrial Peace Program ng PNP, mas pinatingkad ang malasakit sa mga manggagawa at kumpanya at pinangangalagaan ang katatagan ng kabuhayan at hanap buhay. Kaligtasan. Isang katagang binuo mula sa pinagsamang kalikasan at kaligtasan ng Philippine National Police, katuwang ang iba't ibang sektor ng lipunan. Ito ay isang programang nagbibigti sa mga mamamayan at pambansang pulisya na may layuning mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa at mapangalagaan at maprotektahan ang kalikasan. Ang kaligtasan ay sumasalamin sa isa sa mga core values ng Philippine National Police na pagiging makakalikasan, katuwang ang sambayanan. Ang hangaring matulungan ang overseas Filipinos at overseas Filipino workers at ang kani-kanilang pamilya na naiwan dito sa Pilipinas ang busilak na layunin ng Global Police Community Relations o Global PCR. Nakapaloob sa Global PCR ang PNP International Help Desk kung saan ang ating mga police attaché sa ilang bansa ay laging handang maghatid ng police assistance sa ating mga kababayan. Global PCR, serbisyong pulis at malasakit saan mang dako ng mundo. Malaking tulong ang suportang ipinagkakaloob ng ating mga non-government organizations at force multipliers sa pagsasagawa ng iba't ibang programa at aktibidad ng pambansang pulisya para sa mamamayan. Sila ang nagsisilbing mata at tenga sa komunidad at tumutulong sa lahat ng mga gawaing pampamayanan laban sa terorismo, iligal na droga, kriminalidad at anumang uri ng iligal na gawain. Ang Foreign National Keepers Network o FNKN ay programang kumikilala sa mahalagang tulong at suporta ng mga banyagang turista o mga banyagang naninirahan dito sa Pilipinas. Bukod na sila'y maprotektahan, ay tungkulin din natin na sila'y ating maging kakampi at katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa ating lugar.
Ang pagkakaroon natin ng isang tahimik at maunlad na bayan ay nakasalalay sa magandang ugnayan at pagkakaisa ng bawat sektor ng lipunan. Ang tungkuling ginagampanan ng iba't ibang barangay mandatory institutions tulad ng barangay captain, konsihal, tanod, health workers, sangguniang kabataan at iba pa ay bahagi ng ating bukas, solido at nagkakaisang barangay tungo sa kaayusan at katahimikan ng bawat isa. Sila ang ating kakampi at pangunahing tagapagtaguyod ng mga programa at aktibidad na magbubuklod sa nagkakaisang magkakabarangay. Tunay na malaki ang kontribusyon ng mga kababaihan at miyembro ng LGBT sa pagkamit ng katahimikan, kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Ang sektor na ito ay malaking ambag sa advokasya ng pambansang pulisya na maitaguyod ang mga karapatan at kaligtasan ng mga kababaihan at miyembro ng LGBT. Sama-sama nating pahalagahan at palawigin ang magandang ugnayan at samahan tungo sa malawak at pangkalahatang kaligtasan ng bawat isa. Sa transformasyong isinusulong ng pambansang pulisya, partikular sa paglilinis sa buong hanay nito, mahalaga ang tulong na ipinagkakaloob ng mga pastors, lay ministers, imam, spiritual coaches at iba pang leader ng relihiyon. Tunay silang kasangga ng pambansang pulisya sa pagpapatupad ng intensified cleanliness policy tungo sa mapagkakatiwalaan at respetadong pambansang pulisya. Kaisa natin ang mga faith-based leaders sa adhikaing maitaguyod ang pagiging makadiyos ng pambansang pulisya. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Ang National Coalition of Information Technology Advocates for Change o NCTAC ay proyektong binuo ng pambansang pulisya, katuwang ang iba't ibang personalidad na kilala at tinitingala sa social media. Sila ang ating virtual partners at mga keyboard warriors na katuwang ng pulisya sa pagpapalaganap ng mga impormasyon na makatutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng mamamayan maging ng mga netizen. Kabataan kontra Droga at Terorismo o KKDAT ay programang itinataguyod ng pambansang pulisya sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maprotektahan at mapangalagaan ang ating mga kabataan laban sa banta ng iligal na droga at terorismo. KKDAT, kabalikat, ay mga individual at organisasyong pangkabataan na may hangaring mapangalagaan ang kanilang kapakanan at kaligtasan tungo sa kanilang magandang kinabukasan.
KKDAT, malasakit sa kabataan, katatagan ng magandang kinabukasan. Ang magkaroon ng matatag na pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, mas matibay na paglaban sa kriminalidad, mas mabilis na pagtugon sa kinakailangang police assistance, at mas malapit na dudulugan para sa mga reklamo ng mga manggagawa at maging ng mga mamumuhunan. Ito ang layunin ng Joint Industrial Peace Concerns Office o JIPCO na sama-samang binuo ng Philippine National Police at ng Philippine Economic Zones Authority o PEZA. Sa Industrial Peace Program ng PNP, mas pinatingkad ang malasakit sa mga manggagawa at kumpanya at pinangangalagaan ang katatagan ng kabuhayan at hanap buhay. Kaligtasan. Isang katagang binuo mula sa pinagsamang kalikasan at kaligtasan ng Philippine National Police, katuwang ang iba't ibang sektor ng lipunan. Ito ay isang programang nagbibigti sa mga mamamayan at pambansang pulisya na may layuning mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa at mapangalagaan at maprotektahan ang kalikasan. Ang kaligtasan ay sumasalamin sa isa sa mga core values ng Philippine National Police na pagiging makakalikasan, katuwang ang sambayanan. Ang hangaring matulungan ang overseas Filipinos at overseas Filipino workers at ang kani-kanilang pamilya na naiwan dito sa Pilipinas ang busilak na layunin ng Global Police Community Relations o Global PCR. Nakapaloob sa Global PCR ang PNP International Help Desk kung saan ang ating mga police attaché sa ilang bansa ay laging handang maghatid ng police assistance sa ating mga kababayan. Global PCR, serbisyong pulis at malasakit saan mang dako ng mundo. Malaking tulong ang suportang ipinagkakaloob ng ating mga non-government organizations at force multipliers sa pagsasagawa ng iba't ibang programa at aktibidad ng pambansang pulisya para sa mamamayan. Sila ang nagsisilbing mata at tenga sa komunidad at tumutulong sa lahat ng mga gawaing pampamayanan laban sa terorismo, iligal na droga, kriminalidad at anumang uri ng iligal na gawain. Ang Foreign National Keepers Network o FNKN ay programang kumikilala sa mahalagang tulong at suporta ng mga banyagang turista o mga banyagang naninirahan dito sa Pilipinas. Bukod na sila'y maprotektahan, ay tungkulin din natin
na sila'y ating maging kakampi at katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa ating lugar. Ang pagkakaroon natin ng isang tahimik at maunlad na bayan ay nakasalalay sa magandang ugnayan at pagkakaisa ng bawat sektor ng lipunan. Ang tungkuling ginagampanan ng iba't ibang barangay mandatory institutions tulad ng barangay captain, konsihal, tanod, health workers, sangguniang kabataan at iba pa ay bahagi ng ating bukas, solido at nagkakaisang barangay tungo sa kaayusan at katahimikan ng bawat isa. Sila ang ating kakampi at pangunahing tagapagtaguyod ng mga programa at aktibidad na magbubuklod sa nagkakaisang magkakabarangay. Tunay na malaki ang kontribusyon ng mga kababaihan at miyembro ng LGBT sa pagkamit ng katahimikan, kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Ang sektor na ito ay malaking ambag sa advokasya ng pambansang pulisya na maitaguyod ang mga karapatan at kaligtasan ng mga kababaihan at miyembro ng LGBT. Sama-sama nating pahalagahan at palawigin ang magandang ugnayan at samahan tungo sa malawak at pangkalahatang kaligtasan ng bawat isa. Sa transformasyong isinusulong ng pambansang pulisya, partikular sa paglilinis sa buong hanay nito, mahalaga ang tulong na ipinagkakaloob ng mga pastors, lay ministers, imam, spiritual coaches at iba pang leader ng relihiyon. Tunay silang kasangga ng pambansang pulisya sa pagpapatupad ng intensified cleanliness policy tungo sa mapagkakatiwalaan at respetadong pambansang pulisya. Kaisa natin ang mga faith-based leaders sa adhikaing maitaguyod ang pagiging makadiyos ng pambansang pulisya. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Ang National Coalition of Information Technology Advocates for Change o NCTAC ay proyektong binuo ng pambansang pulisya, katuwang ang iba't ibang personalidad na kilala at tinitingala sa social media. Sila ang ating virtual partners at mga keyboard warriors na katuwang ng pulisya sa pagpapalaganap ng mga impormasyon na makatutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng mamamayan maging ng mga netizen. Kabataan kontra Droga at Terorismo o KKDAT ay programang itinataguyod ng pambansang pulisya sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maprotektahan at mapangalagaan
nagbabalik ang programang maghahatid sa inyo ng mga serbisyo, advokasya at impormasyong pangkapayapaan hatid sa inyo ng Tiapa, the service and advocacy of PNP Buwak in action. Ako po muli ang inyong lingkod na si Police Staff Sergeant Melody Empereda, ang Assistant Police Community Affairs Development PNCO ng Buwak MPS. At syempre, batiin po muna natin ang mga nanonood sa atin live sa Facebook page ng Marinduque News. Bumabati po na magandang umaga sa si Sir Renato Mangkoy sa mga taga-Argao Mugpog. Yan, magandang umaga rin po kay Ma'am Lorena M. Limbo. Watching from San Juan City, si Ma'am Shirley Nazareno Pereira. Shout out daw po sa mga taga-Barangay Buangan, Torrejos. Galing po kay Ma'am Malu Andrade. Magandang araw po sa lahat and stay safe po from Ma'am Lourdes Team. Siyempre, nanonood din po yung ating mga FTOs. Yan, kay Ma'am Maricel Marie Mausar. At shout out daw po sa mga NUP ng crime registers ng buong Marinduque. Galing po kay NUP Rachel Ann Soberano. Yan, happy watching po sa mga nanonood po sa atin live sa Facebook page ng Marinduque News. At recap lang po tayo, kanina po ay naibahagi sa atin ni Police Chief Master Sergeant Rodney C. Pamunag ang mga impormasyon kaugnay sa naitalang krimen at operational accomplishment sa buwan ng Agosto at Setyembre. Ngayon naman po ay makakasama natin ang police trainee upang malaman ang ilang update sa kanilang sinasagawang training dito sa Bayan ng Buwak. Magandang araw sa inyong dalawa, Pat Rivera and Patrolman Alseco. Maaari ba muna kayong bumati at magpakilala sa ating mga taga-subaybay? Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Patrolman Jeremy Rivera mula po sa PNP Maritime Group. Magandang umaga din po sa lahat, lalong-lalo na po sa mga nagagandahan at nagagupuhan na tagapakinig at taga-subaybay sa ating programang ito. Ako nga pala si Patrolman John Donald Alseco ng Maritime Group. Ayan, thank you very much Patrolman Rivera and Patrolman Alseco, and once again, welcome dito sa ating programang Tiapa. At syempre, gusto nating malaman kung ano na ba yung mga naiisagawa nyo o anong phase na ba kayo ng inyong field training program ngayong buwan ng Setyembre. Sa kasalukuyan po ma'am ay nasa investigation phase po kami. Na kung nasaan ang field training program po namin ay nahahati sa 3 phase. Ito po ang mga sumusunod. Ang patrol phase, investigation phase at traffic phase po. Ayan, pwede nyo bang i-share sa ating mga tagapanood kung ano-ano yung mga ginagawa nyo under investigation phase? Napaloob po sa investigation phase ang pagsasagawa ng senaryo na kung saan kaming mga police trainee po ay tinuturuan kung paano rumesponde, umaksyon at mag-imbestiga ng naakma sa binigay na sitwasyon o kaso na aming iresolba. Nasaad din po dito ang tamang pakikipanayam, mapabiktima man o salarin sa naturang kaso, na kung saan ang karapatan ng bawat isa ay naproprotektahan. Bukod dito, amin din pong natututunan ang tamang pagproseso ng kaso mula sa pagresponde, paghagilap ng mga ebidensya, paghuli ng nagkasala at pagbigay hustisya sa biktima. Maging ang mga pagprepara po ng mga dokumento na kinakailangan upang masampahan ng kaukulang kaso ang naturang suspect sa isang krimen. Ilan lang dito sa mga senaryo ang mga kasong illegal drug, domestic trouble, stabbing, shooting incident at marami pa pong iba. Maging ang katarungan pang barangay din po ay aming napag-aaral. Ayan, napakaganda po ng ating mga tinatalakay dito sa investigation phase, ano? Dahil unang-una po sa lahat, talagang ang ating pong mga kapulisan dapat ay may kaalaman po sa pag-iimbestiga, lalo-lalo na po yung ating pagresponde, lalo-lalo sa mga crime scene. Kaya napakaganda po na dito sa ating field training program ay nabibigyan po ng focus itong mga bawat section or unit tulad po nitong investigation phase. Ayan. Bukod sa mga ginagawa niyo mga pag-aaral o senaryo under investigation phase, ano-ano pa ba yung mga naisagawa niyo activity dito sa bayan ng Buwak ngayong buwan ng Setyembre? Bukod po sa mga senaryo na ginagawa namin, hindi pa rin nawawala dito ang pagpapatrolya, layunin nito na panilitihin ang kaayusan at kapayapaan sa munisipalidad ng Buwak upang mapalapit ang ating kapulisan sa ating komunidad. Kasabay din ng aming pagpapatrolya ang pagbibigay ng karagdagang kaalaman sa pamamagitan ng pagbibigay ng tarheta
na naglalaman ng mahalagang impormasyon ukol sa kalalakihan kontra karahasan sa kababayan at kabataan, kabataan kontra droga at terorismo, at mga safety tips para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 dito sa ating lugar. Ilan din po sa aming mga police trainee ay lumahok sa bloodletting activity na isinagawa ng Red Cross sa Regional Health Unit upang makatulong sa mga taong nangangailangan ng dugo. Nung bagyong Jolina po, ang inyong kapulisan ay tumulong sa paglinis ng kapaligiran upang masiguro ang kaligtasan ng mga motorista para makaiwas sa anumang aksidente o insidente sa ating nasasakupan. Dagdag pa po rito ang mahigpit na pagpapatupad at walang sawang pagpapaalala sa mga residente na sumunod sa standard health protocols, lalo na sa mga matataong lugar. Ayan, napakaswerte po natin dito sa Bayan ng Buwak, dahil sa karagdagang pwersa po ng ating mga kapulisan, kasama po yung ating mga police trainee under field training program. At dahil po dito, napapanatili po natin na mapayapa po dito sa ating Bayan ng Buwak. At syempre, baka meron pa po kayong gustong batiin before we end this program. Go ahead. Sige. Unang-una po sa lahat, binabati ko po ang Provincial Director sa ating bayan, Police Colonel Wilson Andasan Santos D6. Ang pinakamabait at pinakagwapo na OIC dito po sa ating Buak, Police Captain Rocky M. Mercene. Sa ating Mayor, Honorable Army Carion. At sa classmate po namin na nagdiriwang ng kanyang karawan ngayon, Patrolman Lex Denver Agustin. At sa mga FTO po namin na gumagabay at walang sawang nagbibigay ng kaalaman. At sa class 2025 Bagsimayan, ganun na rin po sa aking pamilya po dyan sa Cagayan. At lalo na po kay Ma'am Jemily Nidwa, ingat po lagi. Binabati ko rin po ang aking pamilya na nasa Kalinga at ang aking pong girlfriend na nasa Malayo. At binabati ko rin po ang mga classmate ko na nasa labas ngayon na nagsasagawa ng kanilang mga tungkulin bilang isang pulis. Yun lang po. Ayan, at syempre may pahabol yung inyong FTO na si Ma'am Sergeant Marisol Mausar. Happy birthday daw po kay Batcom, Patrolman Agustin at kay Pat Lakdaw. Ayan, keep safe always. Thank you very much po sa mga nanonood sa atin live. At ayan po yung ating mga tinalakay sa araw na ito. Sana po ay patuloy po ninyong suportahan ang mga programa at advokasya ng Buwak MPS. Bago po tayo matapos, gusto ko po munang i-promote ang bagong programa ng PNP through PCAD Group, ang Misis ng Pulis, na mapapanood niyo po tuwing Wednesday, 10 a.m. live sa PCAD Facebook page at ire-replay naman po tuwing alas 10 ng umaga sa araw ng Sabado. Kaya po tutukan po natin yan every Wednesday. At syempre, wag po natin kalimutan batiin ang mga tagapanood natin, At isa sa mga sumusuporta din po sa inyong kapulisan, ang atin pong mga barangay officials from 61 barangay sa Bayan ng Buwak, sa atin pong masisipag na barangay secretary, sa ating PNP and NUP of Buwak MPS and other stations, Marinduque PPO, ganun din sa ating mga FTOs and police trainees, sa ating pong Police Community Affairs and Development Family, sa pamumuno po ni Police Major Elmer L. Manalo, ang ating Chief Picadu, sa ating pong mga KK officers ng Buwak Chapter, na pinamumunuan po ni Honorable Belly Joe Mandia, kasama ang kanyang mga co-officers, sa atin pong mga traffic enforcers at iba pang PNP Advocacy Support Group, ingat po kayo sa inyong araw-araw na gawain. To my dearest family, Pereda and Monterrey family, to my brother Michael and Ate Evelyn, sa aking mga pamangkin at masisipag na kasama sa bahay, Jessica Rio Florido and Daisy Villaruel, ayan, ingat kayo dyan. Of course, to Garo and Garbido family, happy watching and congratulations and best wishes to Kuya Randy and Karen Garo. Special mention to my partner, Miss Catherine Ibon. Ayan, ingat and keep safe po palagi. At sa lahat po ng bumubuo ng programang Chapa, lalo-lalo na sa mga staff po ng Marinduque News Network, Sir Adrian, Sir Romeo, Sir Mark, Sir Santino, at sa iba pa po nilang staff ngayon,
Thank you so much po. At dito po nagtatapos ang ating programa. Ako po muli si Police Staff Sergeant Melody Empereda, ang Assistant Police Community Affairs and Development PNCO ng Buwak MPS. At abangan niyo po kaming muli sa last Friday of the month sa ganap na alas 10 ng umaga. Dito lamang po sa programang Chapa, The Service and Advocacy of PNP Buwak in Action.